Maglingkod ay di biro. Higit pa sa maghapong nakayuko. Pero ito ang pinakamasarap sa damdamin, lalo na pag sa Diyos natin ito gagawin. Kagising, ngunit ito ay munting paalaala. Dapat handa ka at malaman na ikaw ay maglilingkod at di paglilingkuran. Always check our heart, ha? Sa paglilingkod ay walang salitang ako. Kasi team tayo dito. At ang bida dito ay si Kristo. Kaya wag ka namang pabibo. Dahil di ikaw ang sikat dito. Pusong tagapaglingkod ang kailangan dito. At di uso ang tisod dito. Dahil kung tunay na si Kristo ang pinaglilingkuran mo, hindi ka titingin sa mga bulong ng tao. At dahil si Kristo ang pinaglilingkurang totoo at hindi uso ang salitang suko na ako. Pribilehiyo kaya ito. Kaya sa paglilingkod ay ito ang moto. Walang kinikilingan, walang alinlangan. Sa Diyos ay totoong serbisyo lamang. Maglilingkod o paglilingkuran? Pag-uusapan natin yan ngayong gabi kasama sina Pastor Val at Kuya Aris dito lang sa Gising Kabataan Live! Magandang gabi po at mas magagandang lalaki at babae kayong mga anak ng Diyos ngayong gabing ito. Kasama ang ating mga viewers dito sa loob ng studio. Tayo po'y muling masaya at kasama namin kayong magsasaya habang tayo po ay nag-uusap patungkol sa ating paksa ngayong gabing ito. So, wag ho kayong aalis sapagkat nandito lang kami para tayo mag-usap ngayong gabi. Yes, it's nice to be back. Happy Tuesday everyone po. Magandang umaga, tanghali, gabi sa iba't ibang parte po ng mundo. Again, it's GK Live and we're so happy, Daddy, na we're back again. Live na live po muli at kami po'y maglilingkod para sa inyo bilang kami pong inyong mga host na mag-ama. Namiss po namin kayo kasi talaga namang nung nakaraan po ay yan po ay naka-record. And dahil kami po'y nagbakasyon ng konti lang naman. Sobrang busy kasi, Daddy, for 2 weeks. Kasi sobrang busy. Yes, kakatapos natin ng Leadership Congress. Okay, maraming salamat po sa lahat ang sumuporta at nakasama po namin sa loob ng 3 araw sa Leadership Congress. Napakagrabe po ang ginawa ng Panginoon sa Leadership Congress. Ang mga pastor at mga leader ay talaga namang na-refresh at na-empowered. Yes. At grabe ang kilos talaga ng Panginoon. Yes, at until now, Daddy, na for our 3rd week na po, pero may hangover pa rin sa Leadership Congress. But even though naging busy po tayo, patuloy pa rin yung Gising Kabataan Live. Kaya ngayong gabi po, samahan nyo po kami. Inaanyayahan po namin kayo muli. Mag-comment po kayo, send star, you can share this episode po ngayon, i-mention ang mga kaibigan, ka-churchmate, kapamilya, sama-sama po muli tayo na mag-enjoy na pag-usapan ang magandang topic po ngayong gabi. Yes, wag po kayong aalis, makisama po kayo sa ating usapan ngayong gabi at makakaasa po kayo na muli magbabasa po kami ng inyong mga comment, ng inyong mga saloobin, ng inyong mga gustong sabihin sa atin pong topic ngayong gabing ito. Yes. Okay. Kaya po, ngayong gabi po, we thank God. Last month, Daddy, we have the preview ng ating mga kapastoran at yung last episode po natin, doon namulat tayo sa katotohanan sa mga superstitious belief natin, sa mga kababalaghan, no? Sa mga kakatakutan, no? Siguro naman, Daddy, last week marami nang nagising at wala nang matatakoting Kristyano. At yung patungkol sa patay, yes, of course. Yung sa mga patay na hindi naman talaga dapat ng paniwalaan na ang patay ay bumabalik. Yes, pero hindi masama na mag-ayos ng kanilang mga pansyon. That's right. So yan po yung topic ng last week kasi dahil November 1, November 2, alam naman po natin yan sa bansang Pilipinas. But tonight, let's be ready and be prepared sa isang napaka-fresh at magandang pag-uusapan na topic po ngayong gabi. So ang topic natin, Daddy, ngayong gabi ay about maglilingkod o paglilingkuran. Walang kinikilingan, walang alinlangan, serbisyong totoo lamang. 24 oras. Oo. Medyo katunog, no? So, sa ngayong gabing ito ay gusto po naming marinig ang inyong mga
saloobin at inyong mga gustong sabihin patungkol sa paglilingkod o maglilingkod o paglilingkuran, no? Yes. Ano nga ba tayo, no? Kasi sa panahon ngayon, napaka-importanting malaman na ang mga naglilingkod at maglilingkod kung ano talaga yung buhay at katangian ng isang totoong naglilingkod sa Yes, Diyos. totoo po yan. Kasi yung kaligtasan po natin, Daddy, it's free because the Lord Jesus Christ has paid off. Pero yung service natin, yung anointing, yung kapangyarihan ng Diyos na maaari nating maranasan po sa paglilingkuran, it takes our whole life. Kaya yan po yung pag-uusapan natin. Daddy, lagi mo itong tinuturo sa leadership, di ba? Right. Yung service o yung paglilingkod, yung leadership o yung serving, it costs you a lot. Tama po? There's a price that you need to pay. Yun pala yung lagi mo sinasabi, Yes, Daddy, no? because you need to pay the Yes, price. opo. Ano, kung gusto mo talagang maglingkod, kung gusto mo talagang makasunod sa Panginoon, meron talagang pagbabayaran. Ito yung the best, Daddy, na lagi mo sinasabi about dito sa paglilingkod. Na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi 2-5. Right. Tama po ba, Daddy? Hindi na? ganon kadali. Yes. No, I mean, Masarap, pero... even the promotion of the Lord is not easy. That's why lagi kong naituturo na huwag kayo kaagad-agad maglalagay ng tagapanguna sa stage o sa front. Or any position, Daddy, O no? kahit na anong posisyon, no? Kailangan mo nang mahubog ng gusto para unawaan nila na sila ay tagapaglingkod at hindi sila ang pinaglilingkuran. Yes. Kaya ngayong gabi po, tingnan po natin yung mga katangian ng mga talagang naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Para sa mga nagnanasa na maglingkod sa Panginoon at naglilingkod hanggang ngayon sa ating Panginoon, nawa makita po natin ito at maging character po natin ang lahat ng ito hanggang sa muling pagbabalik ng Diyos upang tayo ay salubungin ng ating Panginoon sa ating paglilingkod. Sa unang pag-uusapan natin ay tatak ng isang tunay na tagapaglingkod Yes. at naglilingkod sa Diyos. Ano nga ba yung mga tatak ng isang tunay na tagapaglingkod at naglilingkod sa Diyos? Baka meron rin po kayong kaisipan. You can comment below so that we can read it later. Okay? So, ano yung una? Yes, number 1 po is yung self-denial. Kaya ang isang tunay na naglilingkod, ang isang tunay na naglilingkod sa Panginoon ay alam niya ang ginagawa kung papaano kalimutan ang kanyang sarili. As Mark chapter 8 verse 34 it says, "And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after him, sabi ni Jesus, let him deny himself, take up his cross, and follow me." Hindi ka po pwedeng maglingkod kung hindi mo kayang kalimutan yung sarili mo. Sapagkat sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi ito sa atin, hindi ito about us, but it is always about our Lord Jesus Christ. So, mahalaga na yung ating mga sarili ay kakalimutan natin. Yes. No, because when we serve the Lord, it's not about us, it's not about yourself, it's not about myself, but it's about Jesus. It's about God that we are serving. So, mahalaga yung pagkalimot sa ating mga sarili kapag ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos. Doon mo makikita, pag tunay na lingkod ng Diyos yan, talaga naman, yung kanyang sarili ay kinakalimutan niya. No? Yes, totoo po And yan. then, pangalawa, ang tunay na lingkod na tagapaglingkod ng Diyos ay talagang katuwang na gumagawa at manggagawa. A true servant of God is really a worker, meaning genuine worker. Yes. Totoong manggagawa. As Mark chapter 10 verse 45 says, "For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many." Sa madaling salita, ang Panginoon pumunta rito para maglingkod. Yeah, that's right. At siya ay maging tagapagligtas. Binigay niya yung kanyang sarili. Naglingkod siya na talagang ibinuhos niya yung kanyang buhay nung siya'y nagkatawang tao para ang kanyang buhay ay magugol sa paglilingkod o magamit sa paglingkod habang siya ay nagkatawang tao. At siya ang number 1 mabuting halimbawa sa mga nagnanais na sumunod sa Panginoon sapagkat si Jesus mismo
ay naglingkod sa mga tao. Nagpakita siya ng halimbawa, hinugasan niya ang paa ng mga alagad. Pagpapakita na kailangan talagang maglingkod ng totohanan. Amen. Amen for that po. Pangatlo po, ang tunay na tagapaglingkod ay may pusong pagpapakumbaba at pusong sumusunod. So, humble and obedient heart po ang mga totoong naglilingkod. Again, sabi ng Daddy, a great example is the Lord Jesus Christ. Lahat po ng ito, ginagawa natin because we saw in the Lord Jesus Christ. Sabi po ng Philippians chapter 2, verse 5 to 8, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, and humbled himself by becoming obedient to the point of death, even to death on a cross. So, pag humble po tayo at sumusunod, wala po tayong pinipili na sa paglilingkod. No? Marami kasi, pag naglilingkod at tumatagal na, feeling celebrity na, feeling VIP na sa loob ng church. No po, isa po yan sa natutunan po ng kuya, no? Kahit saan tayo ilagay, maghugas ka man, mag-drive ka man, magbuhat ka man, hindi yun issue. Kasi ang totoo po, ang totoong naglilingkod, humble at obedient. Saan ka man ilagay, maglilingkod ka. Tama, ikaw ay talagang, pag sinabi kasing nagpapakababa, no, ito ay malawak. Yes. At ito ay makikita sa lahat ng aspeto ng isang tunay na naglilingkod sa Panginoon. Hindi ito yung ako. That's ako. right. True. Hindi ito yung ako yung magaling, ako yung sikat, ako yung bida, no? Kundi ang totoong nagpapakababa o isang humble na lingkod ng Panginoon ay walang ibang itinataas kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And even he or she is using by God mightily with the miracles, with signs and wonders, with the power of His anointing, with the power of the anointing of God. Makikita mo ang isang tunay na lingkod ng Diyos, lagi yang nagpapakababa. Yes, that's and right. he or she always give the glory unto God, no? Amen. Mahalagang makuha natin na hindi tayo, kundi si Jesus ang gumagalaw sa atin. Amen. Kaya tayo nagpapakababa. Yes. Pang-apat, ang tunay na naglilingkod at tagapaglingkod ay di namimili ng panahon at ng tao na susunurin o hindi nagtatangi, no? Meaning, siya ay naglilingkod, she or he serve kung saan siya kailangan. No, hindi ito namimili. Opo. Hindi namimili ng susundin. Pagka si pastor ang nag-utos, mabilis pa sa alas 4. No, kapag hindi na si pastor, that's right. bagamat kailangan, hindi makasunod. No, hindi po ganyan ang naglilingkod sa Diyos. Whether your pastor is asking you to do something or not a pastor is asking you to do something, basta ito po ay kailangan gawin at kailangan para sa ikagaganda ng gawain ng Panginoon, especially yung mga paglilinis, no? Kasi minsan, pag si pastor nag-utos, ang bilis eh. Pero pag hindi na si pastor nag-utos, yung iba talagang medyo ang bagal, no? Kaya nga sabi ng 1 Corinthians chapter 9, verse 19 and 22 and 23, for though I am free from all, I have made myself a servant to all. I have made myself a servant to all, that I might win more of them. Yes. I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessing. No? Yes. Mahalaga to, no, na gagawin mo ang lahat para magawa mo ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Magawa mo ito dahil kailangan na gawin. Kailangan makakatulong sa ministry, makakatulong sa gawain, whether makikilala ka man o hindi, whether naka-frontline ka man o hindi, whether ikaw ay nasa pulpito o hindi, ang mahalaga, ito ay kailangan gawin para sa ikagaganda, ikalalawak, ikatatagumpay ng gawain ng Panginoon
tayo'y maglilingkod sa Diyos. Yes, amen. So, yung panglima po, ito po, ang sabi doon, yung totoong naglilingkod sa Panginoon tapat at mapagkakatiwalaan. As 1 Corinthians chapter 4, verse 2, it says, "Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful." Matthew 25, verse 23, it says, "The master said, 'Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together." Yan po yung nakakalungkot. Marami minsan naglilingkod ng tapat pag maraming tao. And the best way for us to serve na may katapatan at mapagkatiwalaan tayo ng Panginoon sa mga panahon na wala pong nakakakita sa atin. Kasi yun yung pinakamakapangyarihang paglilingkod na meron tayo sa mga paglilingkod na walang nakakakita sa atin. Kung ano yung ginagawa natin, even though people is not seeing us, even people will not applaud us, people will not commend us for the things na ginagawa po natin, pero tapat pa rin tayo na ginagawang mga bagay na yon, yung Diyos mapagkakatiwalaan po tayo sa malaking bagay. Tandaan po natin, ano man ating ginagawa, hindi man tayo ma-appreciate ng tao, pero sigurado ko, hindi yan malilingid sa paningin ng Diyos. Yes. Ano mang ginagawa natin na may katapatan sa ating Panginoon, ito po ay laging may kalakip na gantimpala. So saan ka na? Di sunod na at maglingkod at maging tagapaglingkod ng ating Panginoon. Yes, amen. So ngayong hapon po, ngayong gabi po, let us just recap, Daddy, bago po ikaw magbasa. Again, these are some of characteristic. Alam ko po, Daddy, maraming characteristic, but these are some, generalize na lang po natin, na characteristic ng mga totoong naglilingkod sa Diyos. Una, they have a self-denial. Pangalawa, no, they are true worker of the living God. Pangatlo, hindi sila nagtatangi, no? Pang-apat, obedient and humble sila. At yung panglima, no, they are faithful sa Panginoon at they are well trusted by the living God. Those are the characteristic na totoong naglilingkod sa ating Panginoon. So, amen. So tayo magbabasa ng mga comment. Again, ito po ay mga ilang katangian lang na makikita. Kasi kung papalawakin po natin, aabutin tayo ng napakaraming oras. Ano? So just few na katangian lang to. Next year, Daddy, atin sila ulit sa leadership Oo, para malaman nila. Okay, sabi ni Christine Bermejo, kahit mahiyain, go, go, go. Kasi ayaw natin na mapapahiya ang Lord sa atin. Kaya, pagtayo pa lang, panalo na yon. Yes. O, di ba? Sabi po ni Pastor JC Gasman Taton, tama po. Hindi dapat namimili ng paglilingkuran. Marami kasing mamili ng paglilingkuran. Gusto yung alam nilang meron silang makukuha pabalik. No. Alright. Okay, sabi ni Josie Rosalda Cruz, ang naglilingkod sa kapwa ay sa Diyos mo ginagawa. Totoo naman yon. Renato Mirabales, hindi tayo maglilingkod sa Lord dahil sa pagpapala or blessing or pera. Pag naglingkod tayo ng totoo sa Panginoon, di naman natin mapipigilan na pagpalain ng Lord. Sabi ni Rich Arthur Clemente, ang totoong naglilingkod ay di natutukso. Yes. Basta totoo. Oo, tama. Okay. Hindi nahuhulog sa tukso, Daddy. Oo. Si Ivy Margaret Baterina, sabi niya, ang tunay na naglilingkod kahit na ibagsak ng mundo ang problema sa iyo, patuloy ka pa rin gagawa para sa Panginoon. Amen. Yes, totoo po yan. Gaganda, di ba? So, yan. Sobrang bilis na po ulit ng ating comment section. Si Patricia Eunice Berna Zabala, dapat dumaan po sa tamang process. Transformational, discipleship, foundational, formational, and functional. Magiging genuine ang paglilingkod pag dumaan sa tamang process. Yes, Tama. alright. So, ayan po. Si Mika Domingo Pandio, sabi niya, ang totoong naglilingkod, hindi nagpapatinag sa kalaban. Yes, sabi ni Pastor JC Gasmentaton, ang totoong naglilingkod ay yung handang ibigay ang lahat para sa kaluwalhatian ng Panginoon at walang reservation. Basta all out para kay Lord. Yes. Dapat.
Yan. Si Jessie Bristol Peñalosa, ang totoong naglilingkod sa Diyos nakatingin or sa Diyos ang focus? Yes. Yes, kasi minsan nasa kaibigan, nasa kay elder, nasa kay pastor. Alright. Mary Chris Barcelona, ang totoong naglilingkod ay kilala ang kanyang pinaglilingkuran, which is true. Kasi kilala mo kung sino yung pinaglilingkuran mo, no? Yan. Okay. Si Michael Angelo Rivel Vincente, happy birthday Happy sa'yo. birthday, Kuya Michael. Kuya Mac, no, maglilingkod ng totoo at hindi pakitang tao. Yes, that is so powerful. Sabi ni Riza Todok, ang naglilingkod ng tama, less ang gawa, ang hawa, more ang gawa. May puso at awa, igit sa lahat, may tiwala sa kapwa. Yes. Yan. Si Okay. Dan Rain Domingo, ang tunay na naglilingkod, marunong sumunod sa Diyos at sa pastor. Amen. Alright. Yan. Okay. Ayan, kay Kuya Jeremiah Pascual, nagpahabol pa po, Daddy. Ang naglilingkod dapat kay Lord lang. Yes, kay Lord lang ha, Kuya Jeremiah. Oo, yan. So, praise God. Maraming salamat po. Continue to comment because we will continue to read your comment, yung pong mga pananaw nyo, yung inyong mga kuro-kuro, kung ano po yung mga katangian ng mga naglilingkod at tagapaglingkod. Yes, and if you have question po this night about sa paglilingkod natin sa Panginoon, you can do also comment para po masagot po ito ng inyong mga lingkod po ayon sa experience and most especially sa Word of God. So today, let's go to Q&A po. Meron pong question po dito na sasagutin ng inyong pong lingkod. Nasabi po doon, may mga pagkakataon, this is the first question, may mga pagkakataon po ba at the back of your mind na gusto na pong magreklamo kasi nahihirapan na po kayo, yet sumusunod naman po Nahihirapan kayo, na po ako. Oo, sumusunod naman kayo at sumusunod naman po. Still God honor my works kahit may ganong kaisipan. Ibig sabihin, Daddy, medyo nandun siya sa pagrereklamo. Pero sumusunod pa rin siya. In short, sumusunod pa rin siya. Siguro ang problema dito ay nasa puso. That's right. Kasi mahalagang maunawaan natin bakit ba tayo sumusunod. At sino ba talaga ang ating sinusunod? Kasi gusto ko maunawaan natin na ang paglilingkod sa Diyos, hindi ito dapat burden. Yep. It's a privilege to serve That's God. right. It's an honor for us to serve and obey the Lord. So meaning, kung ikaw ay tagapaglingkod, kung ikaw ay gumagawa sa gawain ng Panginoon, wag natin itong iti-take as a burden. No? Kasi pag burden, mabigat yun eh. Pinapasan mo. Dapat ang pananaw natin, ito ay isang pribileyo at isang karangalan sa atin na mapaglingkuran ng Diyos. At pagka tayo'y naglingkod sa Panginoon, of course, may mga pastor na sinusunod tayo. Yes. No? At kapag hindi naging maliwanag sa'yo kung sino ba talaga ang pinaglilingkuran mo kapag ikaw ay sumusunod sa mga lingkod ng Diyos, mapapagod ka talaga. That's right, at mababagot ka. At kapag ito'y ginagawa mo lamang for the sake ng pagsunod, pero hindi ka na masaya, at wala doon yung buong puso na ikaw ay sumusunod, I'm sorry, pero ang kinakount ng Panginoon ay yung paglilingkod na totoo. Yung paglilingkod na talagang ginagawa para sa Panginoon. Kasi pag ginawa mo yan sa Panginoon, kahit pagod ka na, kahit hirap ka na, hindi ka magrereklamo at hindi ka mapapagal. May ngiti pa rin sa labi because you know that you obey and serve the Lord when you follow the men and women of God. Yes, I agree with that po. It's an issue of heart. Sabi nga po ng Daddy, yan din po yung turo niya. Pag tama ang puso, tama ang paggawa, tama ang pagpapala. Yun talaga po. That's Daddy's thoughts po na itinuturo po sa atin. As Bible says din po, sabi ng Corinthians, lahat po ng gagawin natin, Daddy, dadaan sa apoy eh. Tama po ba? Ang tanging matitira lang po, yung totoo. Bilang tao, just to be balanced din po, lahat tayo nakaka-experience na minsan mag-complain. Kahit naman sa Bible, si David, there are times you will read some of his Psalms, may complain.
Pero yung manatili sa complaint, yun yung kasalanan. Tama po ba, Daddy? But let that complaint turn into praise and turn to glorify the Lord para po maluwalhati natin yung Panginoon. So again, it is an issue of our hearts. Sabi nga ni Daddy ulitin ko, Daddy, linya ni Tatay Bal, pag tama ang puso, tama ang paggawa, tama ang pagpapala. So, Yes. so, yun. Gusto kong magbasa ng question. Sige. May question, Daddy. Sige Ito, po. Sige, sige. kasi, sabi niya, si Michael Angelo Vicente, kapag ang trabaho po ba ay nakakaagaw na ng oras sa iyong paglilingkod sa Diyos, nagkakasala ka na? Well, there is a time for everything. No? Yun ang dapat nating tandaan. May kanya-kanyang panahon. Panahon ng pagtatrabaho, panahon ng paglilingkod sa Panginoon, panahon ng paggawa sa iyong pamilya, panahon ng pagkipag-ugnayan sa pamilya. But, you know, everything that we do, we need to do it for God's glory. Yes. No? Pagka ikaw ay naglingkod sa trabaho mo at ginawa mo mabuti, you are serving God as well. At God honors your good deeds, no? Pagka minahal mo yung pamilya mo, gumawa ka ng tama sa pamilya mo, naging masunurin ka, you are doing the good deeds. You are serving God as well. So, kapag ka ito ang ginagawa mo, kapag ka ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, make it sure na may tamang panahon. Yes. Hindi yung naaagaw na yung panahon mo, yung oras mo. Kasi yung trabaho, pagpapala din yan eh. Binigay ng Diyos yan. Pero, kailangan lang nating iayos ang lahat ng bagay. Kasi, pag lahat ng panahon mo, nakukuha na ng trabaho, at naagaw na wala na sa Diyos, nagkakasala ka na noon. I agree with that. Time is equalizer. Lahat po tayo may 24 hours. Lahat po tayo ay may 24 hours sa bawat araw, and that is our equalizer. It's not an issue of time, it's an issue of activities. May time nga kahit nagtatrabaho, Daddy, kahit pagod na pagod, may time na magbasa ng Facebook, may time na mag-scroll ng Facebook, manood ng YouTube, maglaro ng Axie. Tapos pagdating sa Panginoon, walang time. Again, it's not, the time is not issue here, the time is yung pagmamanage ng activities na meron tayo. There are times, kung itong trabaho natin ay nakakaagaw na sa Panginoon, sa oras ng Panginoon, then, sabi nga ni Daddy, tayo po ay nagkakasala na. Again, sabi ni Daddy, there's a time for everything. There's another question. Sige po. Sabi ni Micah Domingo Pandillo, Pastor, paano po kung naglilingkod ka na sa Panginoon, ngunit araw-araw ka pang nagkakasala? Well, isa lang ang sagot ko huy dyan. Check your heart. Check your heart. Kasi kung naglilingkod ka sa Panginoon at araw-araw ka nagkakasala, I doubt that you really serve God. Kasi if you really serve the Lord, there is a conviction from the Lord, there is a desire to glorify God, there is something that you want to do everything for God's glory, no? Kaya, kung ikaw ay araw-araw nagkakasala, sorry Panginoon ko. pero palagay ko hindi ka naglilingkod kay Lord kasi araw-araw nagkakasala ka. Iba kasi yung nadudulas. Saka Daddy nagkakamali. Iba yung nadudulas sa naglulumanoy, nagtutubog. Tumutubog sa putik. Iba yung nadulas sa putik. Iba yung tumutubog talaga at nai-enjoy na yung putik. Abay kung araw-araw naman na, ay hindi na yan nadulas. Tumutubog, na-enjoy mo na yung putik at hindi na yan tama. I don't think so pag araw-araw kang nagkakasala, naglilingkod ka sa Diyos. Because if you really serve God, hindi ka magkakasala. Maganda po yung question niya, Daddy, no? Yan yung laging isa sa pinapaliwanag sa atin po dito sa paglilingkod. That it is not about our works. Though, kailangan talagang gumawa. Tandaan po natin, what God really wants in our lives po, it's not our works. Hindi yung kaya nating gawin. Kung hindi, yung pagkatao natin mismo, yun yung gusto ng ating Panginoon. Most of the time, we bribe the Lord through our service. Pero ang gusto talaga ng Diyos sa atin, yung kabuuan natin. Yung isuko natin yung sarili natin, lumakad ng may kabanalan, maging being natin sapagkat yung paglilingkod po ay bunga lamang ng pagiging being natin na katulad ng Panginoong Kristo.
You know, when you serve God, pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, sinabi mo nga naglilingkod ka sa Lord eh. So lahat ng puwersa at magtutulak sa iyo ay patungkol sa Diyos. Yes. At nakaluluwalhati sa Panginoon. That's why I really doubt. No, hindi ko sinasabing perpekto na ang naglilingkod sa Diyos because we are just human being. Kaya lang ang sinabi mo kasi araw-araw at eh. nagkakasala. Araw-araw nagkakasala. I don't think so. You are serving God. Sabihin, nasa bondage. Because if you are sinning every day, if you committed sin every day, there's something wrong with you. Meron kang nakatali or bandage. Kailangan mong makakawala, kailangan mong makalaya. At ang susi dyan ay buong puso at totoong pagsusuko ng buhay sa Diyos. Totoo po yan. So, yun po yung sagot, no? No, let's not bribe the Lord, Daddy. Lagi nyo rin yan tinuturo ng bata pa kami. Huwag natin i-bribe ang Panginoon. Kung merong kailangang idil sa atin na isuko, yun yung unahin po natin. Right. Sapagkat susunod lang po ang paglilingkod ng tama. Again, Daddy, ang ganda ng passage na yun, eh, no? Pag tama ang puso, tama ang paggawa, tama ang magiging pagpapala. Amen po? Yes. So, again, yan po. Kung meron pa po silang question, keep commenting lang po. Meron ka pa po ba dating nakitang ano dyan? Okay, kung wala po, ito po yung another question na sasagutin po natin. Is there any instances nung mga bago pa lang po kayong naglilingkod sa Diyos, dumating yung point na parang ayaw nyo na dahil parang wala namang nangyayari? How did you encourage yourself to go and conquer it? Palagay ko lahat ng naglingkod sa Diyos naramdaman yan, no? Especially the pastors. No, kasi there are times talaga, lalo na pag nagsisimula ka pa lang, na parang sa tingin mo walang nangyayari. Yung nagtitrain ka, nangangaral ka, tapos makikita mo yung pinapangaralan mo, parang hindi natututo, parang walang nangyayari doon sa pinapangaral mo, and sometimes, parang tingin mo hindi lumalago ang pananampalataya. But that's not true. Sa akin pong paglilingkod sa Diyos, sa loob ng napakahabang panahon, no, na I served the Lord 38 years. No, I served the Lord. I'm in the ministry for 38 years. So nakita ko ang nakita ko doon sa paglilingkod natin sa Panginoon, may mga pagkakataon talaga na parang akala mo walang nangyayari, walang resulta. Kaya parang nadi-discourage ka. Pero tandaan ho natin, while you are thinking that God is not working, in reality, God is still working. Yes. At masusurprise na lang kayo na meron palang ginagawa ang Diyos sa mga tao at sa mga bagay na pinagpapagalan nyo. Alright, Amen? that's good. Amen po. No? So siguro sa akin, I learned from Daddy for God's glory nung bago pa po ako. Kasi totoo po yan. Bilang tao, mararanasan po natin talaga na minsan ma-disappoint, mawalan ng gana sa paglilingkod, kagaya ng sabi ni Daddy, factors of life, what we call. Kasi may factor po ng buhay. Tapos Daddy, syempre yung mga nasa paligid mo, di ba may mga tao, yun pa yung sasabihin sa'yo, anong mangyayari sa'yo? Meron ka bang mapapala dyan pag naglingkod ka sa Panginoon? But all of those things po, para ma-encourage tayo at makanker natin yon, wala pong ibang sikreto kung hindi bumalik sa salita ng Diyos. Right. When I was young, si Daddy lagi po niyang tinuturo sa akin, magbasa ka ng Bible kasi darating yung time yayandigin ka, darating yung time makakaramdam ka ng iba't ibang pakiramdam. Pero yung salita ng Diyos, yun yung hahawak sa iyo para manatili ka. And that's where faith comes. Na kapag meron kang pananampalataya, naunawaan mo yung salita ng Diyos, mananatili kang maglingkod sa Panginoon kasi alam mo mangyayari at mangyayari yung sinabi ng ating Panginoon through His Word. Eto, mahalaga na kapag ka ikaw ay naglingkod sa Diyos, ikaw ay napuno ng salita ng Diyos. Ikaw ay napuno ng panalangin. Ikaw ay napuno ng banal na espiritu. That's very important. Kasi may mga panahon talaga na darating at darating na parang walang nang i-encourage sa'yo. Totoo. No, parang walang nagbibigay ng kalakasan sa iyo at parang sa tingin mo pa nga nag-iisa ka lang na gumagalaw at gumagawa. Sa mga panahong ganon, walang ibang magpapalakas sa iyo kundi ang salita ng Panginoon. So if you are truly fed by the Word of God,
you read the Bible, you have devotion, yung mga salita ng Diyos na yon na nakain mo, yun ang ipapaalala ng Diyos at magpapalakas sa'yo dun sa mga time na may mga ganun kang nararamdaman. Yes. And at the same time, if you are filled by the power of the Holy Spirit, yung hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng banal na Espiritu. Amen. So sa mga panahon na nanlulupaypay ka, sa mga panahon ng hihina ka, sa mga panahon na gusto mong may tao na mag-i-encourage sa iyo at magpapalakas sa iyo at wala, nandyan ang banal na Espiritu na magpapalakas at ganap na bibigyan ka ng karunungan, bibigyan ka ng encouragement, bibigyan ka ng kalakasan para sa mga panahon na ikaw ay nanlulupaypay at nanghihina. Because of what you experiences, you have enough strength because of the power of the Word of God and the power of the Holy Spirit and the power of your prayer. Yes, amen for that. So siguro naman po, busig na busig po kayo sa mga kasagutan. So sa mga may katanungan po sa pagko-comment, please never forget po to send us stars. Kasi po ito'y makakatulong po sa ministeryong meron tayo. So I saw some message, Daddy, na po meron mga question dito. Meron ditong question na po, ang tanong po niya, nawala. Ano daw po yung masasabi natin, naglilingkod pero mga nakakatulog daw sa gawain. Nako, So ano daw, Daddy, yung masasabi mo about that? yung mga naglilingkod at natutulog sa gawain, mag-check muna ng puso. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Kasi, alam nyo, ako kasi, naranasan ko ho, when I was young, even until now, na ako ho'y medyo may edad na. Never ako nakatulog sa gawain. Never. Even during that time, na ako'y lupaypay na at hinang-hina because ako'y pagod na pagod, never ko hong naranasan na makatulog sa loob ng church. Never ko ring maranasan na magtukatok sa loob ng church. Because, if you really love the Lord, and if you really serving God, and your heart is full of joy to serve the Lord, hindi mo yan ma-experience. Yes, kahit may mga panahon na parang patang-patay yung katawan mo, pipilitin mong mabuhay. Pipilitin mong magising ang iyong katawan dahil mahihiya ka sa Panginoon. Nakakahiya kasi ho, kung nagsasalita ang Diyos, sumasamba tayo, tutulugan niya naman. Huwag ganon. Wala pa po tayo sa wag ganon. Pero sa mga nakakatulog po, huwag kasi kayo magpuyat pag Sabado ng gabi. No, huwag po kayo magpuyat, no? At kung talaga naman kayo'y matutulugin, then discipline yourself po. Yun yung pinaka-best way doon. Kasi ang hirap naman nun, no, kung naglilingkod ka na, paano mo mauunawa at mapapakinggan ng gusto ang salita ng Panginoon kung nakakatulog sa gawain. So, that's it po. So, I hope nasagot po namin yung mga katanungan nyo. Okay. Because it's time. Yes. No, if we have still time po, sagutin po natin pa yung ilang question nyo kung meron pa po kayong question. But this time, we are going to go sa pinaka-favorite natin pong parte ng ating pong episode, Daddy. Ito yung time na manggigising po tayo. Oo, eto yung, alam ko maraming nag-aabang dito kasi sabi nga nila, na-entertain daw sila, natatawa, naiiyak, minsan ay naaasar doon sa mga attitude na ginigising natin, no? So ngayong gabi to, minsan pa manggising tayo. So watch this! Gising! Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Praise God! Hallelujah today! Kung gano'n, handa na tayo ng lahat ng tumayo. Lord,
natin guys. Sige, palakpakan natin. Ay, kaya pala, cleaners din tayo kaya dapat lahat tayo maglilinis. Ay, kayo na lang muna. Napagod kasi ako sa paglilig ng praise and worship kanina. At saka leader ka naman, di ba? Kaya kaya nyo na yan. Bagay naman sa inyo yun. Kaya kapatid, huwag ganon. Kaya... Eto, Yan, Daddy. anong masasabi mo dyan? Yan, maraming ganyan. Maraming diva sa loob ng church. Mariah Carey. Maraming diva pagka limelight, buhay na buhay. Oo. Na gustong-gusto maglingkod. Di ko ba alam kung anong meron dito sa harap. Bakit yan yung gustong-gusto nila lagi. But there's so much thing na pwede po tayo maglingkod sa ating Diyos na buhay. Tama Lalo ba? na ngayon na usong-uso ang live. No, naka-livestream. Naku, kapag ka natatapatan ng camera, todo bigay, talaga namang napapasayaw pa at bigay na bigay. Pagka wala na yung camera, medyo, Wala nang gana. Wala na, konti lang na lang yung energy. Or, kapag ka nakikita, gawang-gawa. Kapag ka wala na nakatingin, hindi na makagawa. Nakakalungkot po yan. Alalahanin natin na anuman ang ating ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon, ang number one na audience natin at tagapanood ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yes, amen. So whatever we do, that's why the Word of God says, whatever we do, do it all for the glory of God. Kasi nga, ang totoong nanonood sa atin na hindi kumukurap, no? Hindi kumukurap kahit sandali lamang o kahit segundo lang, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, nakikita ka man o hindi ng pastor mo o sino mang tao, dapat gawin mo ito na may kagalakan at mula sa iyong puso. Yes, kaya po wag tayong padiba, wag lang po sa limelight gumawa, pero alamin natin at kilalanin natin ang totoong bright and morning star and light of the world. Kaya wag padiba, wag ganon! Gising! Uy, grabe yung no? Yung naranasan ng sa NC. Grabe yung conviction nila, tsaka yung presensya niya. Tapos alam mo ba, mas lalo na akong gustuhin na magpagawag pa sa Diyos. Oo nga, miski ako Grabe yung naranasan ko doon na kung paano gumalaw yung presensya ng Diyos. At ayun nga, pinakita sa akin doon ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan. Kaya talagang lalakaran ko na yung pananampalataya ko. Grabe talaga yung ginawa sa atin ng Panginoon sa LC, no? Siguro ito na talaga yung time para para gampanan natin yung binibigay niya sa ating gampanin. Sige, tara mga kuya, evangelist tayo. Tara. Teka lang, paano yun? Naka-shirt ako, tsaka ang dami ko pang mga sa bahay. Alam mo ba, mas lalo na akong gustuhin na magpagawag pa sa Diyos. Kuya, lahat tayo may sari-sariling calling. Pero kailangan, ginagampanan natin yun. Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng isang gampanin na hindi natin kakayanin. Kaya, huwag ganon! Eto, Yan, marami ang ganito kapag hindi totoo ang paglilingkod sa Diyos. Yung puro rason. No, laging may dahilan, no? Panginoon, susunod ako sa iyo pero bless mo muna ako, Lord. Panginoon, gagawin ko to pero hayaan mo munang gawin tong paborito kong gawin, no? Laging may if, laging may buts, no? Alam nyo, pag tayo ay naglingkod sa Diyos, no reason out. Yes. No ifs, no buts. No? Mahalaga, pag tayo naglingkod sa Diyos, walang anumang dahilan. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga manggagawa, di ba? Kapag ka sa pagsamba, kung ikaw ay manggagawa, dapat visible ka Yes, sa kasi lahat manggagawa. ng gawain. That's right. Kasi manggagawa ka nga kung hindi ka magiging visible, paano ka masasabing manggagawa ka? Di ba? So, Manggagawa yan. lagi kong sinasabi na walang reason. Hindi pwedeng mag-reason. No reason out. Hindi kayo pwedeng
dahilan, no? Totoo. Yung pagsamba nga, di ba? Pag ikay manggagawa, lagi ko sinasabi, it's only life and death can stop us to worship God, can stop us to serve the Lord. No reason now. Yes, kaya kung maglilingkod po tayo, seryosohin po natin sa Panginoon. Nawa ang mantra po natin sa paglilingkod ay ganito: kapag ka gusto, gagawa at gagawa ng kapamaraanan. Kapag ayaw, maraming kadahilanan. Kaya, Huwag ganon! Gising! Sister, nabalitaan mo na ba? Narinig mo na ba na magkakaroon tayo ng mission? Ay, ganun ba? Sige, magbibigay ako ng 5,000 kay Pastor para masabi may ambag. Sige. Pero narinig ko rin kasi na limited lang yung slots na mga papasamahin sa mission na yon. Kaya hindi pa natin sure kung makakasama ka ba. Naku, ano ka ba? Hindi na makakatanggi yun kasi nagbigay na ako ng 5,000 eh. At saka, pag nag-abot pala ako, picturean mo ko. Patago, pero dapat kita yung time. Para post ka sa social media, para makita mo yung bigay. Sige. Several days later. Ayusin mo. Makati dito eh. Yan. Diyan. Hello po! Hi po! Blessings po, magandang araw po, pagpalang araw po sa inyo. Hello po. Ako po si Mama Mi po. Ako po si J. Ganda. Kayo po, ano pong name niyo po? JP. Ate JP? Nerner. Ate Nerner. So, sa araw po na ito, may babahagi lang po sana kami sa inyo. Para sa akin po. Opo, para po sa inyo na ngayon mag-usap po kayo at malaman ng inyo. Salamat po. Ay, hindi pagkain na. Kulang pa po yan. Teka lang. Ay, meron pa po. No, may tubig na tayo. Thank you po. 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 God bless po. Thank you po. Bye-bye. Salamat. Thank you po. A few moments later. Ano ba yan? Baho na nga dun. Baho pa dito. Spray nga ako. Oh. Baho. Sister, alam mo ba na hindi magandang attitude yung mga ginawa mo kanina? Hindi ba't sinabi sa Colossians chapter 3 verses 22 to 23, maglingkod ka na parang naglilingkod ka sa Diyos? Hindi yung attitude mo kanina na nandidiri ka sa mga tao, hindi dapat ganun. Kaya, wag ganon! Eto, yan, Daddy. medyo ito yung nakakalungkot, no? May mga tao talagang gustong-gusto pag nagbibigay, ipinapaalam pa sa buong mundo, no? Ipinapaalam pa ng gusto. Alam nyo po na appreciate ko yung mga taong pag nagbigay, ayaw nilang ipaalam, no? Actually, sa totoo lang, yung mga tao na talagang mapagbigay, no, yung mga taong malalaking magbigay, yun yung napuna ko lang, no? Yung mga taong malalaking magbigay, yun pa yung mga ayaw magpaalam na sila ay nagbibigay. Pero yung mga taong hindi naman ganon kalakihan ang bigay, yun pa yung mga taong talagang gusto pa ay talagang with special mention at iba na ngayon with post, no? Ako nagpo-post ako sometimes because I just want to appreciate, no? I just want to appreciate the people who really give with all of their out of their love, no? Pero yun na-obserbahan ko, kapag ka giver, yung malalaki ang binibigay, yun pa yung ayaw magpa-mention eh. Yun pa yung ayaw magpasabi pagka malaking, nagbigay ng malaking pera sa'yo to bless you, or malaking yung cellphone na mamahalin, o relong mamahalin. No, ako madalas ako nakakatanggap ng ganyan. Pag kami nagbigay ng ganun, ayaw pasabi.
Pero yung mga simple, yung minsan na wag, pag tayo po yung nagbibigay o gumagawa, siguraduhin po natin ito yung ginagawa natin just because of the Lord, not because of anything else. Because when we do and when we give something for the Lord or for those who are in need, we do it for God. And God will reward our giving. Yes, sabi po ng Matthew chapter 6 verse 1 to 4, kung ang kanan ay magbibigay, hayaan po na wag na makita ito ng kaliwa. Sapagkat kapag pinakita po natin ito, ang sabi ng salita ng Diyos, yung reward niya ay matatanggap niya na. Kaya pag nagbigay po tayo, hayaan po natin ng Panginoon ang makakita, sapagkat pag ang Diyos ang nag-reward sa atin, publicly He will reward us. At igit-igit pa po sa mga inaasahan natin at binigay natin. Taos sa puso dapat ang pagbibigay. At sinasabi ng aklat ng Galatia na ang Diyos ay hindi nakakalimutan yung lahat ng ating mga ginagawa. Sapagkat anuman ang ating itanim, aanihin natin. Kaya siguraduhin po natin, pag tayo nagbibigay, ito po yung isang senyales ng pagtatanim. Kapag ka ito po yung binibigay natin ng buong puso. Or kapag ka tayo'y naglingkod sa Diyos at hindi sa tao. Kaya nakikita man o hindi, o gumagawa man tayo, wag ho tayo mukhang parang gusto nating lagi may nakahabol na camera upang ipakita sa buong mundo na kayo'y gumagawa nito. Sabi nga ng Biblia, kapag ka tayo gumawa, nagbigay, wag nang ipakita sa kanan o sa kaliwa. Kaya sa mga mahilig pong magpa-exposure dyan at magbigay na gustong ipaalam pa sa iba, huwag ganun! Gising! Uy, Pastor, maraming salamat po dahil talaga namang nakadalo po kayo ngayong araw po na ito. Alam ko kung dami-dami yung schedule pero talagang pinaglaanan niyo po yung panahon natin. Thank you po, Pastor. Oo naman, paglalaanan ko yan ng oras. Pero wala pa kayong aircon dito. Sobrang init eh. Di pa tayo nagsisimula, ang init na. Sorry po, Pastor. Wala pa po kaming aircon. Electric fan pa lang po mayroon po kami. May electric fan naman kayo. Brother Bogart, kunin mo nga yung electric fan. Tapat-tapat mo muna dito. Brother Bogart, dito. Okay, Bogart. Tapat-tapat mo dito. Ang init. Ayan, Brother Bogart. Nilutin mo nga muna likod ko. Medyo tagal na dito. Hindi pa pala magsisimula. Sakat na ng likod. Kaya ba tayo? Okay na ba? Okay na? Ayan! Okay na! Wait, let's start! Simula na ba yan talaga? Ito na yan? At ayan! Live na live po tayo ngayong pong araw na ito. At may bago po tayong guest sa ating pong live ngayon. Makakasama po natin walang iba kundi po si Pastor Dante Butete. Ayan! Magkapalang gabi po sa bawat sa atin. Thank you po sa araw po na ito. At thank you din po sa mga viewers namin ngayong araw po na ito. Pastor, anything that we can say po sa ating pong mga viewers mo ngayong araw na to? Ayan. Hallelujah. Salamat po sa panonood ng gawain po ng ating Panginoong Hesus. Pero bago yun, papaalala ko lang sa bawat isa, nakapanood na ba kayo? O nakapag-subscribe na ba kayo sa akin? Nagaya nyo na ba yung sayaw na itinuro ko nung nakaraan? Nagawa niya na rin po ba? Naku, Pastor, hindi ko pa po nagagawa po yun, Pastor. Pwede niyo po bang ituro po sa amin, lalo na din po sa mga kasama po nating viewers ngayon? Ay, pwede, pero hindi pa pwedeng ako lamang. Dapat ikay aking kasama sa aking pagsayaw. O siya, tara na tumayo tayo sasayaw. Sabayan mo ako. Yan na po yung host ngayon. Siyempre, kailangan magkasama tayo. Okay? Sa natin ng mga manonood, sumabay kayo sa inyong mga tahanan para sama-sama tayong sasayaw. Ibigay natin the best natin, ha? 1, 2, 3, ang mga ibon. Teka muna, di mo naman ibibigay ng ayos. Dapat ibigay mo ng todo. Isa pa, ha? 1, 2, 3, go! Ang mga ibon na lumilipad. Ay, mahal ng Diyos, ha? Ay, mahal ng Diyos. Di kumukupas. Ang mga ibon. Sumabay ka lang. Ang mahal ng...
dyan mga kapatid, pa-VIP rin ba kayo at gusto nyo pinaglilingkuran? Kaya wag ganon! Gising! Eto, si Pastor Dante Botete. Oh, no? Ang saya-saya. I like the way yung gumaganong-ganon siya, no? Talaga namang, ano, nakakatuwa, no? Minsan, etong napupuna ko, no? Minsan kasi, sa totoo lang naman, mukhang nagiging artistahin na minsan nga naman talaga, no? Kasi, minsan, not only yung mga pastor, kundi maging yung mga worship team, yung mga baguhan na hindi nauunawaan yung totoong paglilingkod sa Diyos, no? Ito yung mga nag-a-arise na maaarte, no? Pang best actress, no? Ito yung mga akala mo laging sinusundan ng mga camera para sila magmukhang beauty queen lagi o ayos na ayos talaga, no? Lagi po nating tatandaan that whatever we do, do it all for the glory of God. At wag ho tayong masyadong papansin. No, wag tayong masyadong para tayong gusto natin, tayong nasa limelight at gusto natin lagi tayong mapapansin, gusto natin talagang bida tayo, no? Tandaan po natin, walang ibang sikat kundi si Jesus. Walang ibang bida kundi si Jesus. Walang ibang magaling kundi si Jesus. Kaya wag tayong maging feeling artista. Kasi kung tayo man ay gumagalaw at naglilingkod sa Panginoon at gumagalaw ang kapangyarihan ng Diyos, it's not about us. It's not your power, it's not your anointing, it's the power and the anointing of the Holy Spirit. Yes, amen for that po. Kaya dapat hindi po tayo feeling artista. God anoints the servant and not the celebrity. So, yan po yung nakakalungkot. Again, dati na mag-discredit lang tayo, no? Hindi po wala kaming inaano dito mga tao. Kung tinatamaan po kayo, glory to God. No, pero wala tayong binamention, kung may kapangalan man po, so be it. Pero kasi ito yung katunayan ng mga nangyayari sa paglilingkod po natin na dapat nating bantayan. Si Daddy, si Kuya po, lahat po tayo ay vulnerable sa mga bagay na ganyan. May mga time, pag nararamdaman natin na ginagamit tayo ng mightily ng Panginoon, there are times yung pakiramdam natin tayo yung VIP. We have to remember, wala pong special sa atin, sa ating mga sarili. Pero yung someone na pinaglilingkuran natin, yun yung special kung bakit po tayo binabali na tayo. It is all because of our Lord Jesus Christ. Right. Kaya, huwag ganon! Gising! Ate Dani Kalakal, pakiayos pala nung kalakal natin doon kasi bebenta na natin yun para doon sa youth fund na nire-raise natin. Yes po, kuya. It's a privilege. Willing na willing po ako. A few moments later. Katulad ka ba ni Dani Kalakal na kapag inuutusan, umuoo pero hindi ginagawa? Tandaan, sabi sa salita ng Diyos, let your yes be yes or no be no. Kaya, gising! Oh, yan, Daddy, no? Sabi ng salita ng ating Panginoon, let our yes be yes, let our no Maraming ganito po, umuoo pero hindi nagpapakita, hindi sumisipot. Sinasabing ganito, ngunit hindi naglilingkod. Tandaan nyo po, hindi kailangan ng Diyos ang ability natin, but God is looking for our availability. Kahit nahusay ka, kung hindi ka naman available sa Panginoon, hindi ka makakapaglingkod ng tama sa ating Diyos na buhay. Minsan, alam mo, ang bilis sumagot ng oo. Ang bilis mag-response na parang akala mo talagang susunod. Akala mo talagang gagawa. I will give you an example. Kunwari, yung mga ambagan sa church. Nako, pag nagtanong si pastor, ang lalakas ang amen. Are you willing to give? Amen! Tapos pag eto na yung bayaran na, nako po, ilan yung mga nagpapasok kaagad. O kaya naman, meron tayong gagawin.
Are you willing to join with us to work for God? Naku, sigawan yan. Amen! Tapos pagdating na doon sa trabahuan, sa linisan o anumang bagay na medyo may hirap ng konti, naku, iilan-ilan lang pala yung dumarating. Pero, nung nagtanong si pastor sa kongregasyon, lahat amen. Right. Lahat sumigaw ng amen, pero iilan lang yung talagang nagkakaroon ng pagtugon doon sa mga pinag-uusapan. So ito po isang paalala sa atin. Let your yes be yes and let your no be no, sabi ng Biblia. Kapag ka po sinabi niyong kayo'y magbibigay, magbigay kayo. Pag sinabi niyong kayo ay gagawa, gumawa kayo. Pag sinabi niyo na kayo ay tutulong, tumulong kayo. Pag sinabi niyo na kayo'y magmimisyon, magmisyon kayo. Pag sinabi niyo na kayo'y magbibigay, magbigay kayo. Lahat ng bagay na ito ay gawin po natin na may kagalakan. Gawin po natin para sa kalawalatian ng pangalan ng Panginoon. Huwag na huwag tayong magkukumit kung hindi naman natin kayang panindigan. Yes. Kasi ho, ang mangyayari, hindi committed, kundi omitted. Nawawala. Nawawala yung iyong ipinangakong gawin. Kaya, wag nga. Wag nga wa. Gumawa ka. Gising! Alright, so much for that. Sobra pong napakaganda ng ating usapan. But to the end, paalala po ng Ephesians chapter 6, verse 6, sabi doon, not with eye service as men pleaser, but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart, with goodwill, doing service as to the Lord and not to them. Ang paglilingkod po is an issue of heart. Ang paglilingkod dapat sa ilalim ng kalooban ng ating Diyos na buhay at hindi po sa ating kalooban. At maniwala po kayo, believe me, si Daddy, si Kuya ay patunay na kapag naglingkod tayo sa ating Panginoon, Diyos ang bahala sa atin habang tayo naglilingkod. To God be the glory po. Isa lang po ang gusto kong iwanan ngayong gabing ito. Whatever we do, whether we eat or drink, whether we work for God's glory, whether we are dancing, we are singing, we are doing everything, do it all for God's glory alone. Kasi kapag lahat ng bagay ay ginagawa nyo para sa kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoon, sigurado ako, maglilingkod ka ng tapat, maglilingkod ka ng totoo, at hindi ka maghahanap ng paglilingkod sa iyo. Yes. Kasi ang totoo yung tayo ay paglingkuran, bunga na lang yon ng paglilingkod natin sa Diyos. Ng totoong paglilingkod, ng may katapatang paglilingkod sa Diyos. Right. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, anumang itanim mo, aanihin mo. So we are not serving God so that the people will serve us. Yes. We serve God because we love the Lord and we just want to glorify God. And we just want to serve the people as well. Amen. And, ito yung lagi ko sinasabi sa leadership, pag ako'y nagtuturo, ang paggalang, ang pagrespeto sa iyo, ang pagtulong sa iyo ng mga tao o pagbibigay ay hindi iniuutos. You will gain it. If you are faithful, if you are genuine, and you are faithful serving God with all of your heart and with all of your soul and with all of your strength and mind, I tell you, you will be blessed. Amen. Amen? So sa mga naglilingkod sa Diyos at patuloy na naglilingkod, tayo po ay manalangin ngayong gabing ito. Amang Diyos, salamat po, Panginoon, sa mga kapwa ko pastor, mga kapwa ko manggagawa, kapwa namin gumagawa para sa iyong kaluwalhatian, yung po mga tapat at mga totoo na naglilingkod sa iyong banal na pangalan. Panginoon, dalangin po namin na pagpalain mo ang bawat isa. At doon po sa mga nakakaramdam ng panghihina, panlulupaypay, subalit nananatili ang katapatan sa kanilang buhay. Father, right now, we're declaring restoration upon their lives. We're declaring a refreshing touch of the Holy Spirit upon their life. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. At sa mga tao pong may mga maling pananaw at naglilingkod na hindi totoo, hindi
walang katapatan, Panginoon. Dalangin po namin, hubugin mo po ang bawat puso ng bawat isa at hipuin mo sa gabing ito, Panginoon. At simula sa gabing ito, patuloy po kami makapaglingkod na may katapatan, may katotohanan sa aming buhay hanggang sa iyong muling pagbabalik. Pagpalain mo po ang bawat isa ngayong gabing ito. We declare blessing to all the viewers, O God, of this program in the name of Jesus Christ of Nazareth. At amin po dinideklara na kami po'y hubugin mo ang aming mga puso ng totoong puso na naglilingkod at tapat sa iyong banal na pangalan. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen and amen. Yes, to God be the glory po. Sa galing pong ito, kami po'y magpapasalamat sa mga naglingkod po sa pamamagitan ng pagsisend ng stars tonight. So we would like to thank po, first and foremost, si Ate Patricia Eunice Sabala for sending us 50 stars. Raymond Pajiculay, 50 stars. Joash Santa Ana, 50 stars. Renato Miravales, 18 stars. Haji Rosales, 18 stars. Alpha Maigting, 100 stars. Ate Nice, 29 stars. Arlene Segundo, 50 stars. Julio Christian, 50 stars. April Noveno, 200 stars. Ronel Espinosa, 100 stars. Jamalia Salina, 75 stars. Grace Espinosa, 110 stars. March Rosales, 50 stars. Pauline Baldrias, 100 stars. For the total of 1,110 stars. Yes, salamat po. You can still send stars for those people who watch this in replay. Sa mga manonood ulit, you can still comment, react. Pwede po natin yan gawin para mas marami pa pong maaabot ang episode na ito for the glory of the living God. At gusto po naming ipaalam na patuloy nyo pong ipanalangin kasi tayo po ay ipapalabas na po ang Gising Kabataan Live sa Light TV, and we are encouraging you to pray for us to have a camera, yun pong talagang camera na pang TV, or we're praying for iPhone 13 gadget po. As a gadget po na pangailangan. At yung po mga camera talaga na kailangan. So we just want to encourage you to pray for us, and if you are touched by God to provide, you can send it to us. So we believe that God will provide, and so much for this night po. Patuloy po nating tangkilikin ng Gising Kabataan Live every Tuesday, 7 p.m. Daddy. Kaya lagi nyo pong tatandaan tuwing Martes, alas 7 ng gabi, ako po si Pastor Basilio Valfebrer. At Kuya Aris. Ang lagi nyo makakasama dito lang sa Gising Kabataan Live! Kabataan na tayo'y magbago na. Bigay ng Diyos sa buhay ay huwag na sayangin pa. Limutin ng droga, laksugan, sigarilyo, pagkat di na mabubuti sa buhay.